Pahina 1. Sa loob ng itim at gintong glazed castle ng Collieri Island, ang unang kuta ng Empire Kostya, nakatayo ang nag-iisang Paulo Peterman. Sa likod ng kanyang mga kamay, ipinapahayag niya sa 4 na dakilang banal na celestial at 8 infernal demons, ang imperyo ng Kostya ay papasok sa isang dekada ng kapayapaan ngayong tumigil na ang apoy. Samantala, babalik ako sa Cleopolis upang imbestigahan ang sunog. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng nasa kuta, mga kasama ko. Ang 4 na dakilang banal na celestial at 8 dakilang demonyo ay mga frontier chancellor ng 12 distritong militar ng Kostya. Kaya, binibigyan silang lahat ng 12 kapangyarihan sa buong puwersang militar ng Kostya. Isang lalaking nakasuot ng silver armor na kilala bilang Lancer, ang lumapit at nagsalita ng may paggalang. Ares, bagamat tumigil na ang sunog, ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, malamang na magpapadala ng puwersa ang ating 3 kalapit na bansa para makalusot sa Kostya. Kailangan nating maging alerto. Yun, alam ko. Bahagyang lumipat ang kulay brown na mga mata ni Paulo. Ang unang batch ng mga impormante mula sa Empire of the Setting Sun, Swoya, ay nakalusot sa Cleopolis. Ang aking pagbabalik ay upang pawiin ang mga baboy na ito mismo. Dahil doon, bumaba siya sa hagdan ng itim na bato patungo sa 12 lalaki at bamulong, naghihintay pa rin sa akin ang 7 kapatid ko. Isang dekada na ang nakalipas. Oras na para umuwi. Nagulat, ang 4 na dakilang banal na celestial at 8 dakilang demonyo ay nagpalitan ng tingin, dahil hindi pa nila nakita si Ares, ang Diyos ng digmaan, na nagpahayag ng gayong kahinahunan sa buong dekada nilang ginugol sa kanya. Samantala, inilibot ni Paulo ang kanyang tingin sa sahig at nagutos, Lancer, Hades, sumunod kayong dalawa sa akin sa Cleopolis. Ang iba sa inyo ay babalik sa inyong mga istasyon sa mga distrito ng militar. Bantayan ng mabuti ang mga paggalaw sa hangganan at maghintay. Para sa mga order. Sir? Oo, sir. Ang lahat ay nag-boom at nag-escort sa God of War palabas ng Collieri Island para lipulin ang mga especially iyan ng mga kalaban. Pagkarating sa lalawigan ng Celeres, inutusan ni Paulo sina Lancer at Hades na maglakbay sa Cleopolis na mauna sa kanya sakay ng sasakyang militar habang siya ay naglalakbay ng magaan sakay ng isang coach. Mayroon siyang 2 layunin para bumalik sa Cleopolis sa pagkakataong ito. Isa, ang paghukay sa trahedya ng sunog na nangyari 17 taon na ang nakalilipas noong siya ay 5 taong gulang. Sa gitna ng sunog, nakita niya kung paanong may gumamit ng lubid para sakalin ang kanyang mga magulang hanggang mamatay. Isa itong paghihiganti na hindi niya makaligtaan. At 2, upang hukayin ang unang batch ng mga dayuhang impormante na nakatago sa Cleopolis at Poxane ang mga pukana ng kanilang kaaway sa simula. Gayunpaman, ang parehong layunin ay nangangailangan sa kanya na panatilihing mababa ang profile. Kaya, nagpasya siyang makipaghiwalay kay Lancer at Hades ng maaga upang bumalik sa Cleopolis ng mag-isa sa pamamagitan ng coach. Ang dulo ng coach na ito ay Cleopolis Central Tech Plaza North Railway Station. Ang tagal ng paglalakbay na ito ay aabot ng hanggang 2 oras. Mangyaring ikabit ang iyong mga seatbelt. Kami ay aalis na kaagad. Halos hindi mapigilan ni Paulo ang kanyang pananabik habang nakatingin sa labas ng bintana sa pamilyar ngunit kakaibang lansangan habang nakikinig sa pampublikong anunsyo. 10 taon, at sa wakas ay uuwi na ako. Matapos ang kanyang mga magulang ay brutal na pinatay noong siya ay 5 taong gulang, siya ay ipinadala sa isang ulila kung saan siya nakatira kasama ang 7 kapatid na babae na hindi niya kadugo. Noong siya ay tumuntong sa 12, naniniwala siya na siya ay lumaki na at oras na upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Kaya naman, lumabas siya ng bahay ampunan. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang isang lalaki na kinuha siya bilang kanyang inaanak. Pagkatapos noon, dinala siya ng lalaki sa Collieri Island at ginabayan siya sa bawat hakbang hanggang sa siya ay naging Diyos ng digmaan, si Ares, na namuno sa mundo ng militar. Sa loob ng dekada na ito, nakaligtas siya sa libu-libong malalaki at maliliit na labanan. Sa kabila ng mga hindi pa nagagawang pagsasamantala, nagkaroon siya ng ilang magagandang sayaw kasama ang Grim Reaper sa gitna ng crossfire. At sa tuwing gagawin niya, ang nagpapanatili sa kanya ay ang kanyang 7 kapatid na babae. Sinabi niya sa kanyang sarili na makalabas ng buhay sa panahon ng hindi mabilang na mga labanan, dahil doon lang siya makakauwi at makakasamang muli ang kanyang 7 kapatid na babae upang protektahan sila pati na rin protektahan sila mula sa paraan ng pinsala tulad ng ginawa nila sa kanya.
Habang si Paolo ay malalim ang iniisip at nananaghoy, isang kalbong lalaki ang lumapit sa kanyang upuan at nagutos habang pinulupot ang isang braso sa isang magandang babae, akin na ang upuan na ito. Bumangon ka at umupo sa ibang lugar. Bahagyang kumunat ang noo ni Paolo at tumingin sa boses. Bakit ko naman ibibigay sa'yo nung binili ko itong upuan? Malinaw niyang tanong. Itong upuan sa tabi mo ay akin, sabi ng babae, at dapat akong umupo kasama si Mickey. Kaya, mas mabuting bilasan mo at umupo sa ibang lugar. At kung sasabihin kong hindi. Sa pagkakataong iyon, pinalaki ni Paolo ang mag-asawa sa isang patay na mukha at walang pakialam na nagkomento, parang isinumpa kayong dalawa sa. Mamatay ka kung maghihiwalay kayo ng 2 oras. Ikaw peking anak ng Ab***Turk. Umuungal ang lalaki, nang gagalaiti sa galit. Ipapaalam ko sa iyo na ako si Mickey Cray ng Cleopolis. Kaya't mas mabuting bumangon ka na, kung hindi ay mapahamak kapag katapos mong makapasok sa Cleopolis. Maraming nakapaligid na pasahero ang agad na nag-iwas ng tingin sa kaguluhan sa pagbanggit kay Mickey Cray sa takot na makaladkad sa gulo. Si Mickey Cray ay isang kasumpa-sumpa na rogue assailant na kakalabas lang kamakailan matapos makulong dahil sa isang kalupitan 2 taon na ang nakararaan. Mickey, I bet this B***star has never touched a woman in his life. No wonder gusto niyang maupo sa tabi ko. Iginala ng babae ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ipinahid ang kanyang katawan sa braso ni Mickey habang nagmumungkahi, forget about talking. You should just chuck him out of the window. Napangisi si Mickey nang marinig ang sinabi niya. Matapos siyang kurutin sa pisngi ay humarap siya kay Paolo bago nagbanta, narinig mo iyon, punk. Nagsalita na ang babae ko. Bibilang ako ng 3, at kung hindi ka pa rin susuko sa iyong upuan, huwag mo akong sisihin. Sa paggawa nito para sa iyo. 1, 2, 3. Nagbilang si Paolo na nakapikit ang mukha. Ayan, ginawa ko na para sa'yo. Sige, suntukin mo ako. Ikaw. Umirap si Mickey habang sa isang iglap ay namumula sa galit ang matabang mukha. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng isang taong mas hamak pa sa kanya. Ikaw ang humiling nito, punk. Parang lulunukin ni Mickey ang ganitong uri ng kahihiyan kapag maraming tao ang nakatingin. With that, pinakilala niya ang ulo ni Paolo sa kanyang suntok. Agad na bumilis ang tibok ng puso ng ibang mga pasahero. Si Mickey ay isang matapang na tao. Kaya, tiyak na magkakaroon ng concussion si Paolo, at kung ang suntok ay damapo sa kanyang templo, maaaring hindi na siya mabuhay upang makita ang bukas. Bam! Maluwag na itinaas ni Paolo ang kanyang kanang kamay sa gitna ng nakakatakot na tingin ng mga tao at walang kahirap-hirap na pinigilan ang lumilipad na suntok ni Mickey. Ito lang ba ang mayroon ka? Panunuya niya. Pahina 2. He. Pinigilan niya. Hingal na hingal ang lahat ng makahawak ng mahigpit si Paolo sa braso ni Mickey na kasing kapal ng hita ng karaniwang lalaki. Sinong mag-aakala na ang payat na lalaking ito ay may napakagandang lakas? Ang mga mata naman ni Mickey ay nanginginig pa sa gulat, dahil natuklasan niyang hindi natitinag ang braso nito sa bakal na pagkakahawak ni Paolo nang sinubukan niyang agawin ito. Anong nangyayari? What the f*** did you do? Pulang-pula ang mukha ni Mickey sa kahihiyan at galit sa puntong ito, at sa desperasyon, inihagis niya ang kaliwang braso kay Paolo. Gayunpaman, si Paolo ay naging matatag pa rin bilang isang bato sa harap ng biglaang pag-atake. Hindi man lang siya kumibo. Gamit iyon, ginamit niya ang kanang braso ni Mickey para i-clamp ang flying fist sa likod ng front seat. Feel free to come at me again if you have a third arm. Samantala, ang mga braso ni Mickey ay nakasalansan, nakadikit na parang nakonkreto sa semento. Kahit anong galaw niya, hindi siya makawala sa malabisyong pagkakahawak ni Paolo. Mabilis na tumulo ang butil ng pawis mula sa kanyang noo. Sino ang mag-aakalang mali ang napili kong kabayo ngayon? Pangalanan ng laro mo, bulong niya sa mga nagngangalit na ngipin. 2 pagpipilian, malinaw na nakalista si Paolo. 1. I'll chuck you 2 out of the window like your woman suggested, or 2, lumuhad hanggang makarating tayo sa terminal. Nang marinig ito, tumingin si Mickey sa likod at pinandilatan ng mga sandang ang babae, na tila galit na galit. Kasalukuyang naglalakbay ang coach sa highway. Kung itinaboy sila ni Paolo, tiyak na madudurog ang lalaki sa susunod na segundo. Pero paano siya makakapili ng option 2? Dude, I suggest you don't burn bridges. Pupunta ka rin sa Cleopolis, di ba? I wouldn't go this far if I were you. Who knows? Baka magkita tayo ulit.
Natatakot na banta ni Mickey na may singkit na mga mata. Then you better pray that you won't bump into me in Cleopolis, nakangiting sabi ni Paolo at payak na sabi. Magbibilang ako ng 3. Kung hindi ka papipili noon, ako na ang gagawa para sayo. Ikaw. Hindi makapaniwala si Mickey na binalik sa kanya ng lalaking ito ang sarili niyang mga salita. Mas nakakahiya pa ito kaysa sinuntok sa mukha. Nurple Rappy N. 3. 2. Hindi siya binigyan ni Paolo ng oras para mag-isip, nagbibilang siya na parang sumisigaw ng pamatay na sumpa. Ako. Hihingi ako ng tawad. Nagmamadaling sumuko si Mickey, nahihilo sa pananakot ni Paolo. I'm sorry. Hahanap ako ng iba. Ito. Upuan. 1. After Paolo leisurely counted the final number, he remarked indifferently, I've told you. You only have 2 options. Dahil doon, pinalakas niya ang kanyang mga daliri, at nagsimulang makitang yumuko ang braso ni Mickey. Basag. Isang nakakapanlamig na tunog ang nagmula sa bisig ni Mickey, at kaagad, ang lalaki ay umungal sa sakit, nilunod ang musikang tumutugtog sa sasakyan. Napakalupit ng sakit na parabang si Satanas mismo ang naglabas ng kanyang dila. Yung braso ko. Pagkabitaw pa lang ni Paolo ay niyakap ni Mickey ang braso niya at gumulong-gulong sa lupa sa sakit. Siya ay nasa isang malungkot na posisyon na siya ay mukhang isang moth na nagkamali sa pagkain ng lason ng daga, ngunit walang sino man ang magliligtas sa kanya ng isang sulyap. I'll go with the second option. Lumuhod. Ang masakit na sakit ay nakuha ni Mickey upang mapagtanto na ang binatang ito ay hindi pushover na maaari niyang i-bully ayon sa gusto niya. Kung mananatili siyang matigas ang ulo, baka itaboy siya ng lalaking ito sa bintana. Siya na lumalaban at tumakas ay nabubuhay upang lumaban sa ibang araw, siya ay nag-isip at umakyat pabalik habang pinipigilan ang sakit, pagkatapos ay lumuhod sa harap ni Paolo. Nang makitang nasa hindi magandang posisyon ang mga ito, nagmamadaling lumuhod ang magandang hubog na babae habang nanginginig, hindi man lang nangangahas na huminga. Nang maibalik ang kapayapaan at katahimikan, ngumiti si Paolo at tumingin sa labas ng bintana upang tamasahin ang tanawin na matagal na niyang hindi nakikita. Maniniwala ka ba? Nakaluhod talaga si Mickey Gray. Everything sure has its vanquisher. Sinong mag-aakala na ang walang batas na si Mickey Gray ay magkakaroon ng ganoong araw? Habang si Paolo ay walang pakialam sa malupit na mag-asawa, ang ibang mga pasahero ay nagsimulang magbulungan, na nalilito pa rin sa nangyari. Si Mickey naman ay sobrang sama ng loob na dudurugin na niya ang nagngangalit ng ngipin nang marinig ang mga ungol. Kailan pa siya naging ganito kaiyahiya noong siya ay naging masungit at malupit sa buong buhay niya. Sa gayon, nanumpa siya na tipunin ang kanyang mga alipin pagkarating sa Cleopolis at galpihin ang anak ng Ab-Asterisk na nang ahas na hiyain siya. Mga mahal na pasahero, mangyaring huwag kalimutan ang iyong mga gamit kapag umalis ka sa coach. Pagkarating ng coach sa istasyon, isinama ni Mickey ang babae at kumari pa ng takbo palayo na parang talunang aso. Hindi na rin mapakali si Paolo na mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Kaya, hinayaan niya ang maniniil. Kasunod nito, pumara siya ng taxi sa Sacred Heart Orphanage, na matatagpuan sa lumang bayan ng Cleopolis. Wala nang anumang karagdagang pag-unlad sa lugar mula noong ilang dekada na ang nakalipas. Kaya naman, ang streetscape ay halos kapareho ng noong umalis siya 10 taon na ang nakararaan. Huminga ng malalim si Paolo nang makarating siya sa harap ng isang kinakalawang na lumang gate. Kumalabog. Bumukas ang gate, at tuwang-tuwa siyang bamulong, Lolo Joe, mga ate, nakauwi na ako. Ang ilang kulot na mga bata ay naglupusay sa bakuran, naglalaro ng mga langgam, at nang makakita ng isang estranghero, lahat sila ay tumakas sa isang hiyawan. Nagpipe pa ang isang batang lalaki habang tumatakbo, Lolo Joe, may tao dito. Maya-maya, lumabas sa ikalawang palapag ang isang matandang naka-white shirt, you brats. Hindi ba makatulog ang isang matanda? Inakala ni Paolo na iiyak siya kapag nakita niyang muli ang matanda, at nabulunan siya. Lolo Joe. Nanginig ang mga labi ni Joseph Von nang hindi sinasadya, dahilan upang gumalaw ang kanyang balbas ng salin habang nakatingin sa nakatayong binata sa pintuan. Hindi makapaniwala, dali-dali siyang lumapit sa binata. Ikaw. Nanginginig niyang tanong habang kinukusot ang mga mata. Ikaw si Paolo. Ako ito, Lolo Joe. Niyakap ni Paolo ang matanda sa tuwa. Bumalik na ako. Good. Welcome home. Sabi ni Joseph habang tinatapik ang matigas na likod ni Paolo.
Ngunit nang may gusto siyang sabihin, isang batang lalaki ang tumakbo papunta sa kanila, umiiyak, Lolo Joe, nahimatay si Bailey. Shoot! May sakit sa puso ang bata. Siguradong nabalik ito sa kanyang paglalaro ng ligaw. Nag-aalala si Joseph. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong mga kapatid pagkatapos ipadala siya sa ospital. Pahina 3. Sasamahan kita. Dahil doon, sumugod si Paulo sa likod bahay, bitbit ang isang Bailey Wise na may lilang labi, at sumugod sa A&E department ng Hillcrest Hospital kasama si Joseph. Gitling. Matapos mapanood ang ilang mga doktor na sumugod kay Bailey sa silid ng pagsusulit, nilinggan ni Paulo si Joseph. Lolo Joe, maghintay ka dito. I'm gonna make a phone call. Sure, mauna ka na. Pagkalabas ng A&E, pumunta si Paulo sa isang sulok at nagsindi ng sigarilyo bago tinawagan si Lance. Lance! Get me a car ASAP and bring it to Hillcrest Hospital. Binangga siya nito habang nagpapara ng taxi sa harap ng orphanage na sobrang abala na walang sasakyan. Yes, boss. Ano ang hinahanap mo? Isang sedan, SUV, supercar, o limo? A sedan will do. Nothing flashy. I want it in 20 minutes. Got it. Dadalhin ito ni Heidi sa underground parking ng Hillcrest Hospital sa loob ng 20 minuto. Pagkaraang tapusin ni Paulo ang tawag, isang malutong na boses ng babae ang nagmula sa kanyang likuran. This is a no-smoking area. Please put your cigarette. Sorry, can't break a habit. Pumayag si Paulo at itinapon ang hindi natapos na sigarilyo sa basurahan bago tumalikod, at nabangga ang isang pares ng magagandang mata. Ang mga ito ay arctic ngunit napakarilag, nakabilang sa isang malayo, napakarilag, magandang hugis na doktor na nakasuot ng maluwag na lab coat. Ayokong mahuli kang naninigarilyo muli sa ospital na ito. Pagkatapos niyang pagsabihan ang lalaki ay tumalikod na siya para umalis. Maghintay. Sa kabila ng mainit na ngiti sa kanyang mukha, sadyang nagpapahiwatig ang kanyang tono. Saang department ka nagtatrabaho, babe? I want to try get that condition. Nang umalis siya sa bahay ampunan, ang bunso sa kanyang 7 kapatid na babae ay 13 taong gulang na, at ang kanilang mga mukha ay karaniwang ayos na. Kaya naman, kahit isang dekada na niyang hindi nakita ang mga ito, nakilala niya pa rin sila sa isang sulyap. Ang malayong doktor na ito sa kanyang paningin ay walang iba kundi ang kanyang pangalawang kapatid na babae, si Alice Kramer. Gayunpaman, nang dumaan sa hindi mailarawang paghihirap na larangan ng digmaan, ang pisikal at ugali ni Paulo ay ganap na nagbago. Hanggang sa napagmasdan ng isa ay baka sa wakas ay mahahanap na nila ang bakas ng pagkakahawig na natitira sa kanyang mukha. Kaya naman, sa loob ng katwiran ay hindi masabi ni Alice na ang binatang ito ay ang nakababatang kapatid na kanyang namiss sa loob ng isang dekada. Sa morgue ako nagtatrabaho, malamig na sabi niya. Interesado pa rin. Dahil doon, nagtungo siya sa departamento ng A&E nang hindi lumilingon, na tila nagmamadali. Samantala, napangiti si Paulo habang inaalala kung paano siya gustong ilabas ni Alice gamit ang isang utility na kutsilyo. Sa pagkakataong iyon, umiling siya sa pagkatuwa. Mukhang makakagamit na si Alice ng blade ng makatwiran. Natapos na si Bailey sa kanyang pagsusuri at ipinadala sa OR nang bumalik siya sa A&E. How is it, Grandpa Joe? Joseph sighed. Then revealed, he's waiting for surgery. Something jolted his memory, and he said to Paulo, that reminds me. Your sister, Alice, is working here. We've met. Paulo smiled. Good. Joseph nodded. They said the surgery might take over 10+ hours. I leave Bailey to you too. I still have to look after the other kids in the orphanage. Don't worry, Grandpa Joe. I'll pick you up from the orphanage after Bailey's done with his surgery. After seeing Joseph off at the hospital entrance, Paulo rode the elevator back up to the OR on the 6th floor. When he arrived, a group of doctors and nurses crowded together, seemingly in a fight. Bailey's my little brother. I have to be the one doing this surgery. Paulo heard Alice say when he got close. However, the middle-aged doctor wearing gold-rimmed glasses frowned upon hearing it. Dr. Kramer, I know you're anxious, but the patient is too young. What's more, he has a rare innate lesion. You should let Dr. Church handle this surgery. Aside, the male doctor with the name tag Zane Church, on his chest nodded. That's right.
Complicated surgeries like this are my forte, Dr. Kramer. Don't argue anymore. Your forte. Alice snorted. Would you like me to tell everyone your surgery success rate? As if you're not thinking of using these rare complexions to pave your way to promotion. So be it if you perform this surgery successfully. But ask yourself this, with your ability, can you really afford to take this case? You. Zane turned grim. Dr. Kramer, please mind your words. You don't need me to remind you who I am. Besides, Dr. Lynch has already given the order. So why do you still want to argue? After finally getting the gist of things, Paulo squeezed through the crowd and got to Alice. What's the success rate of this surgery? Alice frowned upon saying him, but just as she wanted to tell him to mind his own business, she met Paulo's light brown eyes and blurted just like that. If I'm the one operating, it'll be at an 80 to 85%. But if it's Zane, it'll be less than 60. Paulo looked over at Zane in response. Is she right? And no. Zane was about to retort when he realized something wasn't right. Who the hell are you? What makes you think you can question me? Aside, Dr. Lynch cleared his throat and warned, outsiders, please leave immediately, or I'll call security over. Chill. Paulo wrapped an arm around Alice's shoulder and smiled. I'm Dr. Kramer's husband, so how can you call me an outsider? Husband. Nagsimulang magbulungan ang mga nakapaligid na doktor at nurse nang marinig ang mga salita ni Paulo. Hindi nila akalain na si Alice, ang Ice Queen, ay isang babaeng may asawa. Anong pinagsasabi mo? Sinubukan ni Alice na ilayo ang braso ni Paulo mula sa kanyang balikat, ngunit syempre, ang kanyang pagpupumiglas ay walang kabuluhan, para sa kung ano ang magagawa ng isang babaeng tulad niya kapag kahit isang brute na tulad ni Mickey ay nasa ilalim ng awa ni Paulo. Samantala, ngumiti si Paulo bilang tugon sa pagpupumiglas ni Alice, at binigyan niya ito ng mahinang pagpisil sa balikat. Agad na natapilok si Alice, na parang may pinindot sa kanyang vital pressure point. Expert ka ba sa cardiac surgery, Dr. Church? Pahina 4. Oo naman. Nag-aalala si Alice. Wala silang pakialam sa buhay ni Bailey. Ang gusto lang nila ay magdagdag ng isang komplikadong operasyon sa kanilang resume para mapaganda nila ang kanilang promotion dissertation dito. Sige. Binitawan ni Paulo ang balikat niya at sinabing, your wish is my command. Gitling. Bastos ka tanga. Sino ka sa tingin mo? Ngumuso ng masama si Zane. Ang aking ama ang direktor ng ospital na ito, at kahit ako ay hindi kasing bastos mo. Nang makitang nag-iinit na si Zion, dali-dali namang sinaway ni Jude si Alice na nakakunot ang noo. Alice, alisin mo ang lalaking ito sa pagkakataong ito, o huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Alice sa harap ng tahasang pagbabanta, matigas ang ulo na nakatayo sa harap ng pasukan ng OR, napakagat-kagat ang kanyang ibabang labi na maaaring magdugo anumang segundo. Hindi napigilan ni Paulo na mapabuntong hininga. Sure enough, si Alice pa rin ang malamig at matigas ang ulo. Alice na alala ko. Tiyak na hindi pinakinis ng oras ang kanyang mga gilid. With that, lumapit siya kay Zion and asked with a half smile, do you really want to do a cardiac surgery so badly? Ang mga pupils ni Zane ay lumipat sa isang bahagya na kapansin-pansing antas habang siya ay nagulat. Ang bawat doktor ay nag-aalala tungkol sa mga may sakit. Natural lamang na gusto kong tumulong sa mga namamatay. Sabi niya na may nagkukunwaring maharlika. Sige, dahil gusto mong magpa-cardiac surgery, tutuperin ko ang hiling mo. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa man natapos ni Zane ang kanyang mga salita, tumalikod na si Paulo, binato ang kanyang kanang kamay sa isang kamao, at binigyan si Jude ng isang malakas na suntok sa kanyang puso. Ang kanyang paggalaw ay napakabilis na ang lahat ay nangyari sa loob ng isang segundo. Paf! Si Jude, na nakakunot noo pa rin at nanlilisik ang nakaraan, ay matigas na bumagsak sa sahig na may bagsak na dibdib, ang lalim ay mahigit 1 pulgada. Ah! Dr. Lynch! Napaatras ang mga nakapaligid na doktor at nurse sa gulat dahil wala ni isa sa kanila ang umaasa na susuntukan ang mukhang maamo na binata na may layuning pumatay. Si Zane, na nakaramdam ng puot sa malapitan, ay mas nabigla, at ang kanyang dugo ay nagyelo, dahilan upang ang kanyang mukha ay magmukhang mas maputi kaysa sa kanyang lab coat. Nang sumunod na ang hangin. Dumaan ang suntok ni Paulo sa kanyang balat, nag-ilusyon pa siyang sumayaw kasama ang Grim Reaper.
Sabi mo gusto mong magpa-cardiac surgery, di ba? Ngumisi si Paolo, saka itinuro si Jude, na umuungol sa sahig, at sinabi kay Zane, eto, ang pasyente mo. Natahimik ang lahat, kasama na si Zane, na nakatayong nakaugat sa kinatatayuan, galit na galit. Dahil doon, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa sama ng loob at nag-utos sa nagngangalit na mga ngipin, ipadala si Dr. Lynch sa OR sa ikapitong palapag. Kailangan niya ng operasyon, stat. Nang magmadali ang lahat, lumapit si Paolo kay Alice at nakasimangot na parang gusto niyang tanggapin ang kanyang ginawa. No need to thank me. Bilusin mo na ang operasyon kay Bailey. Just remember to treat me after you've saved him. Matapos siyang tingnang mabuti, walang sabing itinulak ni Alice ang pinto at pumasok sa OR kung nasaan si Bailey. Ngayong natapos na ang mga bagay, nakahinga ng maluwag si Paolo ngunit pagkatapos ay naalala na marahil ay dumating si Hades dala ang kotse. Dahil doon, bumaba siya sa unang palapag ng basement parking lot, at nakita niya ang isang straight-faced na nakaitim na Hades na nakatayo sa may entrance ng elevator hall pagkatapos lumabas ng elevator. Gamit ang malamlam na ilaw sa bulwagan, pinunasan ni Paolo ang kanyang noo sa galit. Pwede ba next time wag mo na gawin ang sarili mo na nakakatakot? Nasaan ang sasakyan? Sa lot B704, sagot ni Hades nang may paggalang habang iniaabot kay Paolo ang susi ng kotse gamit ang dalawang kamay. Ares, nabili na namin ang buong costume park, na matatagpuan sa Central Tech Valley, para gamitin bilang aming pansamantalang tuluyan sa Cleopolis. Okay, nakuha ko. I'll contact you guys agad kung meron man. Mag-ingat na huwag pumutok ang iyong takip. Oo, Ares. Kasunod nito, pumunta si Paolo sa parking spot, B704, habang iniindayog ang hanay ng mga susi ng kotse, at natagpuan lamang ang isang junkie 70s Volkswagen Santana na nakahiga roon na parang agad itong mahihiwalay sa sandaling simulan niya ang makina nito, sa mga huling paan nito. F***king hell. Pagkatapos magmura ay inilabas niya ang phone niya para tawagan si Lancer. Ito ang kotseng nakuha mo sa akin. Tama na, mahinahong sabi ni Lancer. Nag-request ka ng isang average na kotse na hindi marangya. Ngunit lahat ng nasa headquarter ay nagkakahalaga ng higit sa milyon-milyon na hindi akma sa iyong kinakailangan. Nahanap ko lang ito pagkatapos hanapin ang buong Cleopolis Military District. Ikaw. Hindi ba sumagi sa isip mo na makakakuha ka ng bagong sasakyan na halos 200,000? Meron. Pero hindi natin ito makukuha sa loob ng 20 minuto at ipadala sa Hillcrest Hospital. Mukhang na-realize ni Lancer na hindi masyadong angkop ang sinabi niya, kaya idinagdag niya, boss, nasubukan ko na itong sasakyan. It's well maintained enough to take around. I'll get you a new one in a couple of days. Kalimutan mo na. Hahanapin ko ang sarili ko kapag nakalaya na ako. Pagkatapos ibaba ang tawag, tiningnan ni Paolo ang kanyang relo at nakitang pasado 12:00 na ng tanghali. Dahil gabi na nang matapos si Alice sa operasyon, nagpasya siyang kumain ng tanghalian malapit sa ospital bago bumalik sa orphanage para sunduin si Lolo Joe. Agad na umagaw ng atensyon ng marami ang junkie Santana matapos itong tumili palabas ng underground parking. Habang naghihintay sa pulang ilaw, ang driver ng BMW sa tabi ni Paolo ay ibinaba ang kanyang bintana at sumigaw patungo sa kanya, "Cool ride, dude. Sigurado ka bang pinahihintulutan ang sasakyan na ito sa kalsada? Mayroon kang isang tao sa departamento ng pulisya ng trapiko, dun, ikaw." Isang magalang at peking ngiti ang ibinalik ni Paolo sa kanya, pagkatapos ay nahihiyang ibinaling ang kanyang ulo sa isang tabi upang makahanap ng balitang nag-uulat sa malaking screen sa gilid ng kalsada. Kamakailan, 5 kumpanya mula sa Roseland Chamber of Commerce ang sabay-sabay na nagpasimuno ng parusa laban sa Nivea Department Store, na naging dahilan upang bumagsak ang halaga nito sa merkado magdamag. Ang presidente ba ng Nivea, ang Diyos ang negosyante na si Rinwin ay mahuhulog mula sa altar dahil dito. Habang nagsasalita ang news anchor, ipinakita sa screen ang larawan ni Rinwin. Ang babae ay mukhang ganap na nakamamanghang, at ang kanyang klase ay tila nagmula sa kanyang kaibuturan. Natigilan si Paolo nang makita ang larawan. Hindi ba si Rin Zimmer yun? Ang kanyang panganay na kapatid na babae ay malamang na kinuha ang apelyido ng pamilya pagkatapos na ampunan, na naging Rinwin. With that, huminto siya at nagpadala ng text kay Lancer. Hukayin ng presidente ng Nivea Department Store, si Rinwin. Napakabilis, nagpadala ng profile si Lancer.
Nag-enroll si Rinwin sa Cleopolis Business School pagkatapos makatanggap ng suportang pinansyal mula sa Win family sa 18 taong gulang at kinuha bilang adoptive na anak ni Elijah Win sa parehong taon. Ang patriarch ng Win family, si Henry Win, ay may 2 anak na lalaki. Ang panganay, si Clarence Win, ay may 1 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan, Clark Corporation, ay isa sa 5 magagaling na korporasyon ng Roseland Chamber of Commerce. Ang anak ni Clarence ay nagtatrabaho sa Clark Corporation bilang mga senior executive. Ang pangalawa ni Henry, si Elijah Win, ay walang sariling mga anak. Ang kanyang posisyon sa Win family ay mababa at hindi pinapansin. Napasulyap si Male sa mga mata ni Paulo nang mabasa niya ang profile sa phone niya habang iniisip ang balita kanina. Si Clarence Win at ang kanyang pamilya ay malinaw na binubuli si Rin. Tiyak na ito ay isang labanan sa pagitan ng mayayaman para sa heirdom. With that, pinaandar na niya ang makina at dumiretso sa Navia. Si Rin ang pinakamaamo sa kanya noong bata pa siya, at siya ang pinakamaalaga sa 7 kapatid niyang babae. Kaya't paano siya uupo ng walang kabuluhan kung alam na niyang siya ang pinuntirya? Tingnan natin kung mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang aibuli ang kapatid na babae ng Diyos ng digmaan. Pahina 5. Dumating si Paulo sa entrance ng parking lot ng Navia Department Store na sinasabayan ng mga kalabog at kalabog ng junkie na Santana. Pagkatapos sukatin si Paulo at ang kanyang sasakyan, ang tagapag-alaga ng paradahan ay nagpahayag ng walang kabuluhan, ang bayad sa paradahan ay $12 bawat oras. Ang pagsira sa boom barrier ay aabot sa iyo ng 5,000. Saglit na nawala ng mga salita si Paulo. Got it? Bulong niya. Sa tingin ba ng lalaking ito ay tatama ako sa boom barrier at tatakas, sa pag-iisip na hindi ko kayang bayaran ang bayad sa paradahan? At muli, hindi niya masisisi ang lalaki sa pag-iisip na gayon, para sa sinumang nagmamaneho ng ganoong kalokohan na kotse ay maaaring hindi talaga handang magbayad ng ilang bucks. Nalaman ni Paulo mula sa profile na ibinigay sa kanya ni Lancer na ang opisina ni Rin ay matatagpuan sa tuktok ng gusali ng opisina sa likod ng department store. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng oras at sumakay ng staff elevator papunta sa taas. Pagkalabas ng elevator, sinalubong siya ng isang maliwanag na silid pahingahan na may 3 bintanang dingding na puno ng mga halamanan at ang tunog ng lagaslas na tubig na umaalingaw-ngaw sa kalawakan. Napabulalas siya ng hindi sinasadya. Sobrang pino at sopistikado pa rin ang panlasa ni Rin. Talagang nagtayo siya ng isang eleganteng sky garden sa bahaging ito ng bayan kung saan ang bawat pulgada ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ngunit noong plano niyang hanapin ang opisina ng Pangulo, isang gwardya na nagsasecure sa kanyang nahulog na sombrero ay tumatakbo sa kanya, sumisigaw, "Ito ang pribadong lugar ng Pangulo. Walang sino man ang pinapayagan sa lugar na ito. Kailangan kong makausap ang presidente mo. Wala akong pakialam kung anong negosyo mo." Huminga ang gwardya habang naiinip na sinabi, "Kailangan mong magpabook ng appointment kay Gardiner kung gusto mong makita ang presidente." Gardiner. Napakamot ng baba si Paulo, nagtatanong, "Is he a he or a she? Anong kinalaman mo? Umalis ka nga dito. Papagalitin ako kapag nalaman ng presidente na may pumasok na estranghero." Gayunpaman, nang gustong itulak ng guard si Paulo palabas, bumukas muli ang pinto ng elevator ng may ping. Isang nakamamanghang kagandahan sa isang low-cut na panggabing damit ang lumabas sa elevator sa sumunod na segundo. Anong nangyayari? Nakakunot ang noo niyang tanong. Ang babae ay walang iba kundi ang panganay na kapatid ni Paulo na si Kinwin. "President, wala ka sa opisina mo." Sa sobrang takot, nauutol ang guard at itinuro si Paulo. This guy insisted on barging in. I'm chasing him out right now. Malamig na tiningnan ni Kin si Paulo bilang tugon, ang kanyang napakarilag na mukha ay elegante at malamig. "Kanina pa, Kin." Ang kanyang pangalan ay tila banyaga para kay Paulo matapos itong hindi sabihin sa loob ng mahigit 1 dekada. Agad namang kinundena ng gwardya si Paulo nang marinig niyang tinawag niya si Kin sa pangalan nito. "How dare you call her by her name? She's..." Gayunpaman, itinigil ng gwardya ang kanyang mga salita sa susunod na segundo, dahil nakita niya ang nagyayelong mukha ni Kin na natunaw sa isang puddle ng kahinahunan. "Ikaw? Ikaw ba si Paulo?" Nanginginig niyang tanong habang tinatakpan ang bibig gamit ang mga kamay. "Ako na. Bumalik na ako, Kin. Ikaw talaga."
Bumagsak ang mga luha na parang walang katapusang talon mula sa mga mata ni Keane habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Paolo ng isang solidong minuto bago ibinagsak ang sarili sa kanyang mga bisig, humihikbi, kami. Akala naming lahat ay patay ka na. Inangkin pa namin ang isang disfigured na bangkay. Ang tagal mong bumalik. Tinapik-tapik ni Paolo ang likod ng kapatid habang dinadama ang pagmamahal na matagal na niyang hindi nararamdaman. Well, bumalik ako, hindi ba? Shakod. Aalis ka na naman. Hindi na mauulit. Dahil doon ay pinunasan ni Rin ang kanyang mga luha at sinuntok ng mahina ang kanyang dibdib na nagkukunwaring galit. You son of an A** show. Alam mo ba kung gaano tayo nag-alala sa nakalipas na 10 taon? If you dare run away again, I swear I'll break your legs. Kabaligtaran sa magiliw na eksena sa pagitan ng magkapatid, ang gwardya ay natakot sa she**turnless, nanginginig na parang hubad sa Arctic. Hanggang sa makalipas ang mahabang sandali ay nabalik sa katinoan si Rin at umalis sa mga bisig ni Paolo, bumalik sa dati niyang marangal na sarili pagkatapos ayusin ang kanyang panggabing damit. Aos, hayaan mo na lang siya sa tuwing darating siya. Yes, ma'am. Got it. Nauutil na sabi ng guard habang pinupunasan ang malamig na pawis sa noo, napakababa ng ulo na halos nasa lupa. Pagkapasok sa opisina ng presidente, umupo si Paolo sa tapat ni Rin at tumawa. Rin, is Gardener a he or a she? Siya. Bakit? Wala akong dapat ipag-alala kung ganoon. Ngumisi si Paolo. Nakalimutan mo na ba, King? Ikaw at ang iba ay nangako na papakasalan ako paglaki natin. Ang dal-dal ng bata. Paano mabibilang kapag naglalaro tayo ng kunwari? Iniba ni Kin ang usapan na namumula ang mukha. Nga pala, yung iba hindi pa alam na nakabalik ka na, di ba? We should all gather in a couple of days. Nasa Cleopolis ba silang lahat? Hindi sina Jessica at Courtney, ngunit ang iba ay N. Ay! With that, Paolo asked with interest, alam kong naging doktor na si Alice, pero ano ang ginagawa ng iba? Serena. I guess you can say she provides service for special clients. Victoria is managing a tea house. Well, let's just call it. Yuli is the least troubling one among them. She's a big-time model now. Jessica babalik tuwing Pasko, pero walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya o kung nasaan siya. Si Courtney naman, nag-aaral siya sa isang kalapit na lungsod dahil sa kanyang 200 dagdag na IQ, siya ay kumikilos. Why does it sound like none of their jobs are average? Kumunat ang pisngi ni Paolo nang marinig ang pag-uusap ni Kin tungkol sa kamakailang sitwasyon ng kanyang 6 na kapatid. Servicing special clients, managing a tea house, no one knows where she is, behaves a little weirdly. Ano ang lahat ng ito? Bagamat alam niyang hindi plain Jane ang kanyang mga kapatid na babae, hindi niya akalain na pupunta pa rin sila sa ganoong kakaibang landas. Hayaan mo sila mismo ang magpaliwanag sa'yo. Misteryosong ngumiti si Kin. Who knows? Baka may magandang surprise. Yeah. Well, malalaman ko din sooner or later. Bamantong hininga si Paolo at itinago ang kanyang ngiti. Ngayon, pag-usapan na lang kita. Ako. Paano ako? Awkward na ngumiti si Kin at inipit ang isang errant lock ng buhok sa likod ng kanyang tenga, humarap sa mabagsik na tingin ni Paolo. You've seen it for yourself. President ako ngayon ng isang department store. Things can't get any more glorious for me. Gusto sana niyang tanungin siya tungkol sa sanksyon ng Roseland Chamber of Commerce at kung binubuli siya ng mga wins, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita nang nasa dulo na ng kanyang dila ang mga iyon. Knowing how assertive and aloof Rin was since she was a child, tiyak na wala itong makukuha sa kanya kung diretso itong magtanong. Kaya, ngumiti siya at sumama sa kanya. Kailangan mo akong suportahan kapag naubusan ako ng pera. Oh, ikaw. Lumapit ka na lang sa akin kapag kailangan mo ng pera. Kaya kung suportahan ka. Napangiti si Rin at parang lumuwag. Rin, mas naging sexy ka simula noong huli kitang makita 10 taon na ang nakakaraan. Iniba ni Paolo ang usapan, humigop ng tubig habang tinitingnan ang magandang evening dress ni Rin. Ngunit hindi ba't medyo sobra para sa iyo na laging magdamit ng isang bagay na napakagandang? Baril. Bulalas ni Rin nang marinig ang kanyang sinabi. Sobrang saya ko na makita ka ulit kaya may nakalimutan akong importante.